At sabay-sabay po tayong mag-declare, ayan, sa ating pong declaration for today. Okay, are you ready? Yes. Okay, at the count of 3, 1, 2, 3, begin. I declare I am special and extraordinary. I am not average. I have been custom made. I am one of a kind. I am God's masterpiece, His most prized possession. I fear not, knowing I am a child of the Most High God, made in His very image. I am more than a conqueror. I declare no weapon fashioned against me now or in the future shall prosper. Every tongue that rises against me is condemned. Every battle in the heavenlies are already won in my favor. Every negative things in my life diminishes and dies. Poverty dies. Sickness dies. Stagnancy dies. And superabundant prosperity comes. These are all my declarations in the name of my Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. You may now be seated. Wow. So, una po sa lahat, ay nais ko pong batiin ang mga ina ng tahanan. Happy Mother's Day. Ayan. Maaari nyo bang kung meron yan sa naabot ng inyong tanaw, wow, batiin nyo ang inyong mga katabi at ang mga nasa paligid ninyo ng Happy Mother's Day. Happy Mother's Day! Mga dakilang ina ng tahanan. Ayan, so praise the Lord sa inyong mga buhay. Ayan, so God is so good, amen, that meron tayong sineselebrate na Mother's Day. So sa June naman ay Father's Day. Ayan. So, unahin natin ang Mother's Day. Ayan. So, alam natin yung significance o yung kahalagahan ng mga ina ng tahanan. Amen ba? And we really praise the Lord sa bawat ina at magulang natin. Amen ba? Pwede ba tayo yumuko sandali at kung buhay pa ang inyong ina, ayan, utter a word of prayer for them. At kung wala na sila dito, ay kung sino ang tinuturing yung ina, ayan, nagmamahal sa inyo. Hallelujah. To all the mothers, oh God, continue, oh God, hallelujah, blessings overflow, divine health, oh God, to be upon them. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ, amen and amen. Praise the Lord. Ang ating pong topic, ngayon pong whole month of May, ito po ay ating pong pag-uusapan is all about holiness. Ayan, tungkol po sa kabanalan. Ayan. Napaka-importante pong pag-usapan natin ang tinatawag na holiness because ako po ay naniniwala that according to Hebrews, okay, chapter 12, verse 14, okay, ang sabi po dyan sa salita ng Diyos, without holiness, we cannot see God. Matindi, di ba? So gaano ka-importante ang kabanalan, ha? Ayon sa salita ng Diyos, without holiness, kung wala ang kabanalan, hindi natin makikita ang Diyos. Ibig sabihin, hindi tayo makakarating sa langit. Ha? Ibig sabihin, kung mayroong kasalanan o bahid ni batik ng kasalanan, we cannot see God. Ha? Ganyan ka-importante ang usapang holiness. That is why we are really serious with regards to this matter. Are you with me, church? Napaka-importante ng tinatawag na holiness, kabanalan. Naku, praise God. Amen. Salamat na lang at meron tayong Biblia. Salamat kay Lord at meron tayong Bible. Amen. Na nagkaroon tayo ng pamantayan
ng naaayon sa salita ng Diyos, batayan. Ano ba ang tama? Ano ba ang hindi? Ano ba ang banal? Ano ba ang kasalanan? Amen? So, salamat kay Lord. We have our Bible. Praise the Lord. Amen? Salamat sa Diyos at binigyan tayo ng batayan ng Panginoon. And because this topic is very important, I would like to start, since this is the first Sunday of the month of May, I would like to start this topic by sharing to you the 3 dimension of holiness. Yan. Second Sunday na tayo. Nasa first Sunday pa lang ako. The 3D, wala kami last Sunday. Ayan, so wala nga pala kami last Sunday. Kaya ito yung first preaching ng sa ano. Pero si Pastor Nathaniel was here with you. Okay, so I will be sharing with you the 3 dimension of holiness. Yan. So sino excited malaman ang 3 dimension of holiness? Alam nyo, itong kabanalan, itong holiness, ano to nababanggit naman, napag-uusapan naman, pero hindi ganoon kadalas ang minsan. Ganyan. Hindi siya palaging napapag-usapan. Yung iba kasi natatakot saligin. Ano tawag doon? Natatakot i-share tong holiness. Kasi maraming natatamaan, maraming nasasaktan, di ba? Pero di ba ganun yun? Kapag meron tayong naririnig na salita ng Diyos at tumatago sa puso at isipan natin, we really need to thank the Lord because that message is for us. Amen? So ngayon, sino na dito ang handang magpakorek? Can I hear an amen? Sino dito ang handa ka ng makinig? Can I hear an amen? Sino dito ang handa ka na, prepared ka na, Lord, kung anong salitang sasabihin mo sa akin ngayon, I submit and I am willing to obey. Can I hear an amen? When we speak of holiness, it refers to the state of being set apart, pure, dedicated to God. The Hebrew word for holiness is kadosh. And in the New Testament, the Greek word is hagios. It conveys the idea of being consecrated for God, para lamang sa Panginoon. Set apart. Ibig sabihin, itinatabi. Wow! Ang ibig sabihin ng set apart is pinili, itinabi. Yung mang pinag-ukulan, binigyan ng pansin. Yan ang holiness. So gaano ko ulit ka-importante ang kabanalan? We cannot see God apart from holiness. No one, say it with me, no one. Isa pa, no one. Wala daw makakakita sa Diyos ng hindi banal o may bahid na kasalanan. Kaya pala ito ay napaka-importante sa buhay natin, na ating pag-aralan, hindi lang pag-aralan, pero isabuhay ang pagiging banal. Praise the Lord. Sino dito ang handa ka ng magpagamit kay Lord? Sino dito yung gusto mo, Lord, I want to be with you, Lord. Ayokong sumablay, ayokong magkamali, kasi pag nagkamali ako, ayokong mapawalay sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Amen. Yes, Lord, I am a human being. Every day, I fall short of God's glory. Hallelujah. But God's grace is sufficient. Hallelujah. Sabihin natin, God's grace is sufficient. Kaya nung iniutos sa atin ng Panginoon, be holy, for I, the Lord, your God, is holy. Ang ibig sabihin nun, it is possible. Ang ibig sabihin nun, hindi kasi tayo bibigyan ng utos ng Diyos na hindi natin kayang gawin. Are you with me, church? It is a matter of decision. It is a matter of making a stand. It is a matter of knowing what, knowing how, and knowing when. Are you with me, church? Kaya napaka-importante ng topic na ito. And I love this topic. Hallelujah. Amen?
Sino dito yung mahal mo ang kabanalan? Ha? Holiness. Amen? Praise the Lord. The 3D of holiness. Number 1 is the anointing. Anointing. Yesterday, sino yung nasa women's conference? Woo! Di ba? Pinag-aralan namin. Hindi, marami kami pinag-aralan doon. Pero ang topic ko is all about faith meets holiness. Okay? Faith means anointing. Amen? And ang anointing is very, very important and it is very, very powerful. Yung bang langis ng Diyos, yung bang kamay ng Diyos, yung bang kapangyarihan ng Diyos, hallelujah, that is anointing. Amen? Gaano ito kaimportante in the book of Acts bago magsimula ng pangangaral, ang mga disipulo ng Panginoon, ang sabi doon, but wait, ang sabi doon, wait ha, mag-antay ka, di ba? Till the Holy Spirit comes on you and you will receive power. Hallelujah. That is the anointing. Amen? So, ibig sabihin, sa buhay natin, we really need the anointing of God. Holiness and anointing are deeply connected in Scripture. The anointing is the empowerment of the Holy Spirit. Listen, church, but holiness is the vessel that sustains it. Ang umahawak, ang nagpapanatili ng anointing sa buhay mo ay ang kabanalan. Praise the Lord. Amen? Amen. Kaya pala kahit gaano ka-talented, kahit gaano kagaling, abay kapag ka wala ang anointing, di ba? Parang kulang. Di ba? Pero subukan nyo, kapag ka naman talaga anointed, di ba? Ay pag may pinagawa ang Diyos dyan, it will multiply, it will prosper. Hallelujah. May tataas ang pangalan ng Diyos. Amen? Ano daw ang nag-hold ng anointing sa buhay natin? Nagsusustain ng anointing sa buhay natin, it is the holiness, kabanalan. Amen? Kabanalan na nagmumula sa ating Diyos. In 2 Timothy chapter 2 verse 21, therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel of honor, sanctified, useful for the master, prepared for every good work. Kasi ano talaga meron talagang pinili ang Diyos Meron talagang paggagamitan ang Diyos sa mga tao na nananatili sa kanyang anointing. Hallelujah. Amen. If you are an anointed servant of God, may nakaprepare sa'yo si Lord na paggagamitan niya, a vessel to be used for His glory. Praise God. Honestly, kapatid, sino dito yung gusto mo gamitin ka talaga ng Panginoon? Gusto mo, Lord, gamitin mo ko. Lord, use me. Ito natitirang buhay ko, Lord. Ako kasi 51 na ako Di ba sabi ko, Lord, 52 pala. 52 na ako, Lord. Yung natitirang mga taon ng buhay ko, Lord, hindi ko sasayangin. Amen? Amen. Abay, kahit bata pa naman kayo, di ba? Mas masarap magsimulang mag-serve kay Lord ng bata pa. Amen? Sarap talagang sarap mag-serve kay Lord. And alam nyo, kapag tayo ay nandoon sa holiness ni Lord, ano sabi na? May paggagamitan sa'yo si Lord. Special one. I love it. Amen? May nakaprepare sa'yo a vessel of honor, sanctified, and useful for the master. Hallelujah. We really need to be a vessel of God. Amen? And it is through holiness. Alam nyo kasi, pag inanoint tayo ng Panginoon, di ba ina-anoint tayo ni Lord? Mula nung tayo nakakilala sa Panginoon, and every time na andyan ang presence ni Lord. Diba, nagkakaroon tayo not only in the anointing services, kahapon, nagkaroon ng anointing service sa women's conference. And every now and then, we have this outpouring of the anointing of the sovereign Holy Spirit. Actually, every time we come back to God, hallelujah, every time we kneel before the presence of God, every time we ask for God's anointing, God is so gracious to anoint us, to anoint the works of our hands, to anoint our life. Amen?
And what sustains it? What holds it? It is our holiness. Amen? So napaka-importante ng kabanalan sa ating buhay. Pag ikaw nagkasala sa Diyos, ano mangyayari sa anointing? Aalis din. The anointing flows through purity. Sin hinders the power of God. Ha? Ang anointing flows, nagpo-flow ang anointing saan daw? Purity, kabanalan. Amen? Ang kasalanan naghihinder, humahadlang, pumipigil sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Ha? Ako ayokong mawala ang power ni Lord sa buhay ko. Ayoko. Natatakot ako. Ayoko. I don't want to live a day by myself, by my own. Ayoko. Hindi ko lang ayoko. Hindi ko kaya. Di ba? Hindi ko kaya. Amen? Sa Book of Judges, ang sabi dito sa 16:20, Judges, and she said, the Philistines are upon you, Samson. So he awoke from sleep, and said, I will go out as before, and other times, and shake myself free. But he did not know that the Lord had departed from him. Kapag ka nawala ang anointing ng Panginoon sa buhay natin because of sin, the things that we can do before, we cannot do it again. As powerful, as effective, as before. Bakit? Kasi may nawala. Ano yung nawala? Yung power ni God. Yung power ni God. Di ba totoo naman, church? Ang hirap na sa sarili mo lang, nakakapagod. Di ba? Isipin mo, you will earn or receive just the fruit of your labor. Ang hirap nun. Napakahirap. Naghihikahos. Nag-aano ka nun, parang you are living one day at a time. Di ba? Yung bang, for example, sa work, kayod. Pagdating ng wala eh. Di ba? Bakit? Kasi on your own lang eh. Di ba? Alam nyo, ang kasipagan, napakaganda niyan. Yung pagiging diligent, napakaganda niyan. Pero alam nyo ba, magmumultiply ang result noon pagkasama mo si Lord. Amen? Magmumultiply yung result ng works of your hands when there is an anointing that comes from God. Hallelujah! Amen! Habang nagtitinda kunyari, itong aking anak na si Consuelo Barro, nagtitinda yan, di ba? Kapag kaandyan ang anointing ni Lord, yung tinda niya, imbis na maghapon, umaga pa lang, ubos na. Amen? Yung trabaho mo, sabi ng boss mo, gawin mo to. Gawin mo yan ng 1 week. Ginawa lang itong anak ko naman na napakaganda, si Mary Ann Casa, kaya niya lang gawin ng isang oras. Pero assignment ngayon ng 1 linggo. Nangyayari ba yun? Yeah. Di ba? It happened. Naalala ko nga si Pastor Franz. Sabi niya, binibigyan daw siya, kasi nasa online job siya, binibigyan daw siya ng assignment ng boss niya na gagawin niya for a week. Sabi niya, Pastora, ilang oras ko lang naman ginagawa yun, tapos na. Wow, anointing that comes from God. Hallelujah. Amen? Amen. Yung goal mo sa buhay, magkaroon ng bahay, ng sasakyan, kwentahin mo. Sa sahod mo ngayon, sa kinikita mo ngayon, ilang taon ka makakabili ng sarili mong bahay at sasakyan. Kwentahin mo, subukan mo. Pero alam mo, kapatid, listen, if you have the anointing of God, what you can make in 5 years, you can make it in 5 months. You can even make it in 1 month. Hallelujah. Amen. Grabe, pag andyan ang pabor sa iyo ng Diyos, pag andyan ang anointing sa iyo ng Panginoon, the blessings of God overflows. The anointing of God is overflowing. Hallelujah. Alam mo, masasabi mo na lang, hindi ako to. Yan na lang ang masasabi mo, di ba? Hindi talaga ako to. Hallelujah. Si Lord ito. Amen. Naalala ko nga, for example, si Pastor June, saka si Pastora Jessie Ann.
Yung work nila ngayon, yung online job nila, sabi ko nga teka, paano kayo napunta sa ganyang trabaho? Hindi naman kasi, wala naman silang background ng computer or something. Pero alam nyo ba, pag andun yung favor ni Lord, hindi nga sila nag-apply dun Sila yung hinanap ng trabaho. Hallelujah. Amen? Amen? Ganon ang anointing na nagmumula sa Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Isa pa, malakas sa palakpak para kay Lord. Example kami ni Bishop. Di ba, by the grace of God, it is through Him and for Him na nagkaroon kami ng bahay. Di ba, ng mga sasakyan. Pag kinukwenta ko, subukan kong kwentahin yung love gift ng church, hindi aabot talaga. Hindi talaga sasapat. Naalala ko nga nung nag-aaral yung mga anak ko, 4 sabay-sabay na college. Sabi ko, hindi ko alam paano nangyari, paano sila natapos. Kaya nga nung nasa PICC kami, nung gumagraduate na sila, nakatulala na lang ako. Sabi ko, paano ba nangyari yun? Di ba? Paano nakagraduate itong mga anak ko Nakadalawang degree pa Sabi ko, matindi itong mga anak ko na to. Amen? It is because of the anointing that comes from God. Hallelujah. Amen? Amen! Kaya huwag mong hahayaan na mawala ang anointing ng Diyos sa buhay mo. Because the anointing that comes from you, that enables you to produce, to accelerate, to be promoted, hallelujah, to be great in whatever areas of your life, sa pamilya mo, hallelujah, amen, sa buhay mo, sa lugar mo, sa simbahan mo, iba ang may anointing. Amen? And what holds and what sustains the anointing, it's the holiness. Amen? Kaya pag nagkasala, anong dapat nating gawin? Balik. Sabi mo sa katabi mo, balik. Balik kay Kristo. Balik sa paanan ni Kristo. Kahit nasaan ka, nasa bahay ka, nasaan lugar ka, luhod. Luhod, manalangin, humingi ng tawad. Di ba? Huwag mo nga daw palulubugin ng araw. Di ba? Nang may samakan ng loob o anumang klaseng kasalanan sa buhay mo, dapat lagi kang, sorry Lord, patawarin niyo po ako. Alam niyo, napakagaling ng Panginoon, napakabuti ng Diyos. Binigyan tayo ng Diyos ng utak, ng kaalaman, to distinguish what is right and what is wrong. Amen ba? Hindi lang kaalaman ang binigay sa atin ng Diyos. Binigyan niya pa tayo ng discernment. Praise the Lord. Amen. Minsan nga hindi nalalaman ito na mali yung nangyayari o ginagawa mo. Pero binubuksan, isinisiwalat ng puso at isipan mo. Amen ba? Lalo na sa panahon natin ngayon, yung mali nagiging tama, di ba? Yung abnormal nagiging normal. That is why we always need to go back to the Word of God. We always need to discern what God impresses on us. Hallelujah. Amen? At dyan papasok yung second part of dimension of holiness, which is intimacy. Intimacy. Holiness is essential for deep intimacy with God. Tama ba? Kung gaano ka kabanal, gaano ka kalapit sa Diyos. Amen. Amen. Pag nagkakasala tayo, mas lumalapit ka ba kay Lord? Pag nagkakasala ba tayo, mas nagpupuri ka sa Diyos? Pag nagkakasala ba tayo, mas na-encourage kang magbasa ng Bible? Or it's the other way around? Kasi pag nagkakasala tayo, anong tendency ng tao? Pag nagkakasala, lumalayo. Tama? Umaalis. Dinadamay ang church. Dinadamay ang pastor. Wala namang kasalanan sa kanya yung pastor. Di ba? Pero wala Naglilive. Naglilive. Di ba? Yung sinasabi ko. Kayo maglililive sa mga GC-GC, Pero ang maganda, bumabalik. Balakpakan natin. Bumabalik! Alam mo, nung nag-live ka, naiyak ako Sabi ko, ano ba ginawa ko dito sa tao na to? Bet nag-live to. But you know what? When you are intimate with God, the more holier you will become. Amen? Pag mas banal ka, mas feel mong mag-pray. Amen? Pag banal ka,
Actually, alam mo, pag nasa state of holiness, kapag nasa kabanalan ka, yung pagbibigay sa Diyos, walang problema sa'yo yan. Wala talaga. Actually, more you will give and more you will give and more because you are living inside the presence, inside the holiness of God. Pero alam mo, ang tao na may kasalanan, obvious na obvious. Obvious na obvious, di ba? Hindi lang lumalayo sa church, hindi lang lumalayo sa kapatiran, hindi lang yan nagwawala, di ba? Pero makikita mo, actually physical pa lang, makikita mo na itsura. Walang glow, walang joy of the Lord. Diba? Pero iba ang may holiness. Iba ang may joy of the Lord. Nakita nyo ba itong anak kong si Remelin? Diba? Hindi nagme-makeup yan, pero nag-glow yan. Diba? Sabi ko minsan, alam mo, ang ganda mo ngayon. Sabi niya, grabe, Pastora, wala pa akong lipstick niyan. Sabi ko, grabe naman. Diba? Nag-glow. Because the joy of the Lord is our strength. Amen? Kalakasan natin ang kasiyahan ng Diyos, ang kabanalan ng Diyos. Hallelujah! Amen? Nag-glow, gumaganda tayo. Di ba? Actually, umaangat ka talaga. Di ba? Inaangat ka ni Lord. Amen? Naangat ka talaga ni Lord. Di ba? The more intimate you are with God, the more na mas close kayo ni Lord, mas naririnig mo ang tinig ng Diyos. Mas nalalaman mo ang direction ni Lord sa buhay mo. Amen? Madali kang mag-no sa sin. Ano yan? Actually, mawawalan ka ng appetite sa kasalanan. Pag banal, ay nako, nandidiri ka na sa kasalanan. Di ba? Ayoko niyan, di ba? Ano pagsisinungalingin mo? Ano pagsisinungalingin mo ako? No way! Sino ka? Di ba? Dudungisan mo pa yung kabanalan ko. Dapat ganun tayo, di ba? I am pure, I am holy, I am set apart for God's glory. Amen? Pag may mga bait si Satan, pag may mga pain si Satanas sa buhay mo, nakakadiri, di ba? Ayoko niyan, di ba? It's not for me, you know? I am for the Lord. Amen? Iingatan mo ang iyong kabanalan, iingatan mo ang iyong intimacy kay God. Make every effort to live in peace with all men and to be holy, for without holiness, no one can see the Lord. Hallelujah. Amen? Ang Diyos at ang kasalanan, magkahiwalay talaga yan, di ba? Kaya nga naalala nyo ba yung mga nag-rebel na mga angels, they were separated from God. Amen? Even man. Dati, ang relationship ng God and man, they commune to each other. Pero nung nagsimula, nagkasala ang tao, unti-unting nahiwalay. Di ba naalala nyo si Eva at si Adan? Napatalsik sa garden. At dahil nung napatalsik sila sa garden, tingnan nyo ha, nung nagkasala sila, nagkausap pa nga sila ni Lord. Naalala nyo? Where are you? Sabi ni Lord dumating si Lord sa Garden of Eden, nasa na kayo? Di ba narinig pa nila ang tinig ng Diyos? Tama ba? Narinig, binihisan pa nga sila ni Lord. Nagkasala na yun ha. Bakit ngayon? Sa present days, hindi na natin nakikita ang Diyos. Alam niyo kung bakit? Kasi nagsimula doon, lumayo ang tao sa Diyos dahil sa isang kasalanan, nagkasala, lumala ang kasalanan. Kaya ngayon talagang hindi na natin nakikita ang Diyos. Pero sino dito ang naniniwala? Hallelujah. Because of the righteousness of our Lord and Savior, Jesus Christ, hallelujah, we can go back to the holiness that God has designed for all of us. Can I hear an amen? Holiness grants access to God's presence. Praise the Lord. Buti na lang talaga. Sin creates distance, but holiness draws us closer to Him. Hallelujah. Amen? Kaya dapat talaga palagi tayong banal. Always check yourself. Alam mo, matalino tayo. Iba ang mechanism ng brain natin. Matindi. Alam nyo, nung ginawa ng Diyos ang tao, ginawa niya itong matalino. Tingnan nyo, magmula kahoy, magmula puno, nakakagawa ng mga appliances, nagawa nga ng utak ng tao na paliparin ang bagay doon papunta sa moon, di ba?
ng furnitures, okay? Yung utak ng tao, grabe yung mechanism na nilagay ng Diyos dyan. Di ba? Hindi mo matindi kita niyo yung mga inuupuan ninyo, di ba? Saan ba galing ng materials? Lahat ito, lahat ng technology, binigay ng Diyos yan sa talino ng tao. Amen? Ganyang katalino, ganyang kakatalino, di ba? At marami pang kayang gawin ng utak mo. Amen? At isa sa kayang gawin ng utak mo ay ang piliin ang tama at mali. Alam mo yan. Ha? Gusto kong sabihin sa mukha mo, harap-harapan sa'yo, alam mo kung ano ang tama at mali. Alam mo ang kabanalan at alam mo ang kasalanan. Amen. Kaya kung ang tao ay nagkasala dahil pinili niyang magkasala, yun. Amen? Isaiah 59:2, but your iniquities have separated you from God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Kapag tayo may kasalanan, hindi natin makita anino ng presensya ng Diyos. Amen? Mahihiwalay tayo sa presence ni Lord na nakakatakot. Di ba? Ang hirap nun, yung humingi ka ng tulong, di ba? Di ba? Yung hindi mo alam kung ano gagawin mo. Di ba? Alam mo ba na kahit okay ang buhay mo, hindi yan okay kung wala ang Diyos. Kahit feeling mo provided ka, kung wala ang Diyos, may pagkukulang pa rin. Di ba kaya ang daming mga mayayaman nagsusuicide? Mga sikat na artista, di ba nagsusuicide? They have everything. They have money, they have fame, they have possession. Ba't nagpapakamatay? Apart from God, you can do nothing. Apart from His presence, we cannot find contentment. We cannot find true joy, true happiness. Are you with me, church? Diyos lang naman na nakapagbigay sa atin ng totoong kapayapaan, totoong kasiyahan, kaligayahan. Hallelujah. Amen. Bonus na lang yung mga material things. Bonus na lang yung may kotse ka. Bonus na lang yung ang ganda mo ngayon, di ba? Bonus na lang yung naka-makeup ka. Bonus na lang yan ni Lord. Pero sa kaloob-looban natin, meron tayong kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Hallelujah. Amen. Amen. Masarap lang talaga mag-serve kay Lord ng may provisions. Amen. Di ba? Katulad yan. Mag-book na tayo. Sige, i-book mo na. Di ba? Mag-ano tayo sa hotel. Sige, i-book mo na. Di ba? Go lang ng go for God's glory. Amen. Sabi mo, go lang ng go for God's glory. At magagawa natin yon if we have the anointing that comes from God. Amen? Even producing wealth is an anointing that comes from the Lord. Amen? Yan ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng Psalm 24:3-4, who may ascend the hill of the Lord, who may stand in His holy place, he who has a clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to an idol or swear by it, or swear by what is false. Sino lamang daw makakapunta sa presensya ng Diyos? Sino lamang ang makakapanaig sa kabanal-banalang presensya ng Diyos? Only those who has a clean hands and a pure heart. Paano tayo magkakaroon ng malinis na kamay? Mag-safeguard ba? Maghugas ba bago kumain? Di ba? Pwede naman. Pero ang kalinisan ng kamay at puso, it speaks of holiness and purity that comes from the Lord. Amen? Sabihin natin, I want to be holy. Isa pa, gusto kong maging banal. Sabi ng Matthew chapter 5 verse 8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Amen? Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Amen? Sino dito yung gusto mo, pag nakita mo si Jesus, grabe. Alam mo, one day, pag nakita natin si Jesus, di ba, sabi ko, grabe, Lord, naalala mo, yung bawat panalangin ko in Jesus' name, di ba? Alam mo, Lord Jesus, naalala mo yung bawat iyak ko, andun ka, di ba? Yung mga time, nililigtas mo ko, Jesus, as makikita mo siya. Sovereign Holy Spirit, di ba? Hindi lang yung ating God the Father, kasi sabi ng Bible, di ba, pero depende pa rin sa Panginoon yun pagdating ng panahon. Pero alam nyo mga kapatid, ang makita, ang presensya ng Diyos, ngayon nga nararamdaman pa lang natin eh. Amen ba?
Ngayon, nararamdaman pa lang natin ang presensya ng Diyos, but it is heaven. Amen? Every time na pupuri tayo sa Panginoon, nandun ang kabanalan mo, kabanalan ng Diyos. Hallelujah. It is heaven. Amen? Mapapaiyak ka na lang talaga sa kasiyahan, sa presence ni Lord. Amen? Deep intimacy and holiness comes together, mga kapatid. Amen. Deep intimacy and anointing, hallelujah, produces deliverance. Deliverance, di ba? Tayo mga kapatid, deliverance. Ang deliverance kasi kapag hindi mo yan na-sustain, it's just a one-day event in your life. One-day event. Ang mahirap, kapag hindi yan na-sustain, ang freedom, hindi rin masosustain. Kapag ang tao ay na-delivered, praise the Lord, nalinis, hallelujah, nakalaya ang lahat ng mga karga, gawa ng demonyo sa kanyang buhay, pero kapatid, kailangan ng kabanalan upang masustain or mapanatili ang kalayaan ng taong iyon. Are you with me, church? Kaya ang isang taong deliverance, dapat after deliverance, manatili banal sa presensya ng Diyos. Kung ano ang naging dahilan kung bakit siya na-delivered at isinuko niya yun sa Panginoon at pinatawad siya ng Panginoon, and now that person is free, dapat hindi niya nababalikan yun. Kung ano mang kasalanan yun, o kung ano pa man yun na nagkaroon ng open door sa kanyang buhay, for him or for that person to stay free, holiness is a must. Holiness is the safeguard against returning to an old chains. Tingnan nyo, ito, warning to sa mga na-deliverance na. Matthew 12:43-44, when an unclean spirit goes out of a man, he goes through a dry place, seeking rest and finds none. Lahat naman kasi talaga ng umaalis, ng mga karga, di ba? Lahat ng iyon napupunta sa dry place. Then he says, I will return to my house from which I came. And when he comes, he finds it empty, swept, and put in order. And then he goes and takes with him 7 other spirits more wicked than himself. And they enter and dwell there. And the last state of that man is worse than the first. So shall it also be with this wicked generation. Kapag daw ang isang tao ay napalaya, hallelujah, purihin ng Diyos. Dapat manatili siyang banal. Dapat kung ano yung isinuko sa Diyos, hindi niya na yun babalikan. Kasi pag binalikan niya yun, babalikan din siya ng mga karga niya at hindi lang sila ang babalik. Ano sabi? Magsasama pa sila ng more wicked. Ha? Napakasarap na tayo ay pinalaya ng Panginoon. And holiness is a requirement to stay free, to be used for the glory of God. Amen? Amen. Wow, praise God. Salamat, Lord, sa kabanalan. Salamat sa kalayaan. Pwede bang sabihin natin yun? Lord, salamat po sa kalayaan. Sige, malakas. Lord, salamat po sa kalayaan. Lord, salamat po sa kabanalan. Praise the Lord. Amen. Ang sarap mabuhay ng may kabanalan. Amen. Amen. Praise God. Mga kapatid, pupunta tayo, level up. Okay? After hearing the 3 dimension of holiness, magle-level up tayo sa 4 types of holiness. Okay? Sulat nyo to, o kaya balikan nyo to sa live, ha? Sulat nyo, wag kayong para matatandaan natin. Okay? The 4 types of holiness, number 1 is positional holiness. Your position, okay? Positional holiness is the holiness through our Lord Jesus Christ sacrifice. Tayo ay nagiging banal, hindi dahil sa sarili nating kabanalan, kundi sa kabanalan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang nagbayad ng lahat ng ating kasalanan na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Ha? Kinuha, inangkin ang lahat ng sakit, paglatay, lahat ng sakit at hirap, na sanhi ng kasalanan ng mundong ito, He bared it all.
Okay? Ang sabi ng Hebrews 10:10, but they will have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Alam niyo, kamatayan ng ating Panginoon, pinagbayaran ng kasalanan ng mundong ito mula simula hanggang wakas. Nasa gitna tayo, patapos na, di ba? Nasa huling hibla na tayo ng mundong ito. Pero sakop pa rin tayo doon sa pinagbayaran ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Maaari pa rin nating angkinin ang mga pangako, ang mga benefits of the cross. Maaari pa rin nating ma-enjoy, maaari pa rin nating matanggap, maaari pa rin nating mapakinabangan at maisabuhay the benefits of the cross of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? Kasi ano ba't benefits? Hindi lang naman kasi kaligtasan ng pinagbayaran ni Jesus doon. Hindi lang kaligtasan mo, pati kagalingan mo, pati kayamanan mo, kahusayan mo, kasamang naipako sa krus ng Kalbaryo. Amen! I-apply natin sa buhay natin yun. Dapat kuhanin mo yun. Ang tawag natin doon ay inheritance. Ha? Claim your inheritance in the Lord. Dapat kukunin mo yung inheritance mo kay Lord. Kukunin mo dahil sa'yo yun. Amen. Praise God. Thank you, Lord. In 2 Corinthians chapter 5, verse 21. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Malinaw na malinaw ang sabi ng Panginoon. Amen? Ikaw ang nagkasala, ako nagbayad. Hindi naman kasi nagkasala ang Panginoong Hesus. Tanging ang Panginoong Hesukristo lamang ang naging tao na buhay nang hindi nagkasala. That is why He is the Lamb of God who takes away the sins of the world. No one is righteous enough to be sufficient to be called the Lamb of God who takes away the sins of the world. It is only our Lord Jesus Christ, because He is the only one who lived and died blameless, walang kasalanan. Even with all the temptations na na-receive ng Panginoon, di ba? Ang daming temptations na na-receive ni Jesus Christ. But by the holiness and righteousness of God, He remained sinless, blameless, until He died. Amen? Praise the Lord. So tayo ay naging banal, yun ang una. Ha? Yun ang unang types ng kabanalan, our positional holiness. Amen? Kaya ang sabi ni Lord, be holy for I, your God, is holy. Positional holiness pa lang, holy ka na, banal ka na. Kaya hindi imposibleng hindi ka maging banal. Amen. Kung tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, the Lord and Savior of your life, you have now an access. You have now an access to the benefits of being a child of God. And it includes holiness because of our Lord and Savior, Jesus Christ. Palakpakan naman natin ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen? Kaya wala imposible sa Diyos. Amen. Anumang kasalanan, kaya mong pagtagumpayan. Sabi sa katabi mo, anumang kasalanan, anumang temptasyon, mapagtatagumpayan mo sa pangalan ni Jesus. Number 2, practical holiness. Ano naman itong tinatawag na practical holiness? It is the daily obedience and righteous living. Intentionally, mabubuhay ka ng may kabanalan, binanal ka na nga ng Diyos. Intentionally, mamumuhay ka ngayon. Ito na yung desisyon mo. Ako na magdidesisyon nito. Ako na magdidesisyon nito. Di ba? The holiness is demonstrated through choices that reflect God's righteousness. Are you with me, church? Ikaw yung pipili. Practical holiness ito. Pipili ka na. Magsisinungaling ba ako o hindi ako magsisinungaling? Mandadaya ba ako? Hindi ako mandadaya. Gagawin ko ba yun? Mali yun. Pero kailangan. May mga ganun, di ba? Ano lang naman to, konti lang naman to. Naku, hindi. Mga kapatid, ito gusto kong sabihin sa inyo, harap-harapan. Ito gusto kong sabihin sa inyo ng diretsuhan. Ang kasalanan ay kasalanan.
Walang mortal sin, walang kung ano-anong klaseng sin. Ang kasalanan ay kasalanan. Ang pagsisinungaling ay pagsisinungaling kahit white lies, blue lies, pink lies, kahit anong kulay na yan. Ang pagsisinungaling ay pagsisinungaling. Ang kasalanan ay kasalanan. Kahit gaano pa ang benefits ng kasalanan na yan, kasalanan pa rin yan. Kahit masarap yung kasalanan na yan, kasalanan pa rin yan. Amen. Ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verses 15 to 16. But just as he who called you is holy, so be holy in what? Lakas. In what? Ulitin natin. But just as he who called you is holy, so be holy in? Yan, sige, mas malakas pa ha. But just as he who called you is holy, so be holy in? Praise the Lord. Ang sabi ng Panginoon, dahil akong tumawag sa iyo ay banal, dapat ikaw ay maging banal din sa lahat ng ginagawa mo. Alam mo ibig sabihin ng kapatid? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang kabanalan, hindi lamang sa paggawa ng mabuti, hindi lamang yun. Pero sa pag-iisip din ng tama at mali, pati sa sinasabi natin. Amen? Be holy, for I, the Lord, is holy. Romans 12:1, therefore I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice, holy and acceptable to God. For this is your spiritual act of worship. Ang ating buhay mismo ay pagsamba sa Panginoon habang tayo ay nabubuhay na may kabanalan, napapapurihan natin ang Diyos. Sa tingin nyo, if we make the right choice, which is holiness, nagagalak kaya ang langit? Amen. Angels mo pa lang, chini-cheer ka. Go, go, go. Di ba? Chini-cheer ka. Di ba? Pagka nga nagkakasala ka, kung pwede na, aharangin ng angels mo yun eh. Di ba? Kaya naman ng angels yun. Kaya nang binigyan ka ni Lord ng free choice, sobrang mahal ka ng Diyos eh. Gusto ng Diyos pagmamahalin mo siya dahil pinili mong mahalin siya. Ang gusto ng Diyos kung pagsisilbihan mo siya dahil pinili mong pagsilbihan mo siya. Amen? Kaya naman tayong pilitin ni Lord, sambahin mo ko, pagsilbihan mo ko, ngayon na! Eh kahit ayaw mo, pupunta ka sa church, kakalad ka rin ka ng mga anghel mo. Kahit ayaw mo mag-gitara dyan, sabi na kami, pwede naman eh, di ba? Pero hindi. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Ang gusto niya, meron tayong kalayaan. Kalayaan na siya ay sambahin, kalayaan na siya ay purihin, kalayaan na siya ay paglingkuran. Amen? Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen? Pag gano'n ang attitude natin, pag gano'n ang puso natin, anong sabi ng Panginoon? My reward is with me. Ang reward daw ni Lord para sa iyo ay hawak ng Diyos. Remember, it is God who rewards. It is God who punishes. Amen? Gawa mo, choice mo yan. Pero yung consequence niyan, choice ni God. Amen? Amen? Hindi mo yun hawak. Ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Amen? So be wise. Sabi mo sa katabi mo, be wise. Be wise. Diba? Maging matalino ka. Kasi matalino ka naman talaga. Amen? Romans 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your minds. Amen? Then you'll be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Praise the Lord. Amen? Ha? Huwag ka daw makikipang-ayon, makikisang-ayon sa takbo ng mundong ito. Actually, ako, hindi na nga ako makasunod sa takbo ng mundong ito. Yung mga terms niya ngayon, sabi ni Jessica, mamaya ng mga terms ng mga, kasi minsan may binabanggit, kahit si Noe, yung mga cool, hindi ko naintindihan. Mama, may mga generational language barrier na kasi. Ano ba yung mga ganyan? May mga ganun sila. Hindi ko na lang ma-example kasi hindi ko rin talaga minemorize kasi ayoko rin pakialaman. Pero may iba-iba na. Language pa lang yun. Language pa lang. Ano ba yun? May sinabi sa akin si Cheska dati, nakalimutan ko. Mama, hindi na yan ang word. Ang word ay ganito na. Ha? Hindi ganito.
Okay, language pa lang may pagkakaiba na. Papaano na ang moral, ang morality? 'Di ba? Ang standard of morality. Papaano na 'yon? Kaya ang mundong ito, actually palala ng palala. Hindi ko nga alam kung ilan na ang sexes ngayon ng tao eh. Dati kasi male-female lang anong panahon ko, 'di ba? Kasi ngayon madami na. Dati naabutan ko pa yung LGBT, naabutan ko pa 'yan. Pero yung may plus-plus na, hindi ko na inalam. Ayoko nang alamin, 'di ba? Confused na nga ako dun sa LGBT, magpa-plus-plus pa yan. Noong napunta ako sa mall, syempre ang alam kong CR, male-female. Aba, meron ng isang CR ngayon, di ba? Anong tawag nila doon? Ha? May isang CR na para sa ibang, ganon. PW, hindi, iba pa. Sana nga PWD na lang eh. Hindi, ano tawag doon? Ha? All genders. Ayan, may all genders pa. Di ba? Sabi ko, ba't ganun? May male, female, may all genders. Alam ko, female ako. Hindi ko, ba't may all? Eh, minsan, napunta ako sa CR. Pagpasok ko sa CR, abay, may homosexual. Talagang napatingin ako, ba't nandito to? Di ba? Grabe. Kaya ang sabi, do not conform any longer to the pattern of this world. Salita pa lang yun. Pati nga sa pagdadamit eh, naguguluhan na rin ako. Alam niyo ba dati ang Amerikana, panlalaki yan, tinan mo si Mary Ann Casa, nakaganyan na ngayon. Dati panlalaki lang yan eh, ngayon pambabae na, color pink pa, di ba? At uso na rin siya ngayon, di ba? Iba-iba talaga. Ano pa lang yan, salita, damit, papaano na yung pag-uugali, di ba? Alam mo, mabuti nga sa panahon natin ngayon. Buti nasa Pilipinas tayo. Maliwanag pa kahit papano, di ba? May edad pa tayo nagsusuway sa atin ng malian. Amen? So we have to be, we no longer conform to the pattern of this world. Number 3, progressive holiness. Ano yung progressive holiness? Ongoing sanctification and spiritual growth. Patuloy, nagpo-progress. Ibig sabihin yan, banal, pabanal, ng pabanal, ng pabanal. This holiness is a lifelong process of becoming more like our Lord Jesus Christ. Amen? Amen? Pabanal ng pabanal. 2 Corinthians 3:18 says, we are being transformed into His image from glory to glory. Praise the Lord. Amen? Actually, feeling ko nandito na tayo. Uy, di ba? Dito na tayo. We are being transformed from glory to glory. Amen? Sino dito yung nasa progressive holiness na? Amen? Banal ka na. Mas lalo ka pang pinababanal ng Diyos. Can I hear an amen? Kasi pupunta na tayo dun sa dulo, sa perfected holiness. Wala pa tayo doon. Amen? Nasaan tayo ngayon? Nasa progressive holiness, pabanal ng pabanal ng pabanal, pero darating tayo, sa perfected holiness, a final holiness in the future eternity. Praise the Lord. Praise God. Amen? This holiness is fully realized when a believer is glorified in God's presence. 1 John 3:2, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Praise the Lord. Mga kapatid, for my last verse, I would like to leave you with this. This is a reminder for all of us. Ito ay paalala sa ating lahat, maging sa mga nanonood at manonood pa sa ating online service. Revelations chapter 21, verse 17. Nothing impure will ever enter, nor anyone who does what is shameless and deceitful, but only those whose names are written in the Lamb's book of life. Praise God. Nothing impure. Nothing impure. Nothing impure will ever enter the kingdom of God. Kaya nga namamatay.
Kasi itong katawan natin, hindi ito katanggap-tanggap sa langit. Kasi nga makasalanan. Amen? Kaya yung kaluluwa natin, pinapabanal ng Panginoon. Nung nakakilala ka sa Panginoon, nakuha mo. Pinabanal ka ng Diyos. Nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon, kapatid, nakuha mo yung positional holiness. Nung ikaw ay nagtiwala sa Diyos, tinanggap mo si Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Siya na ang naging Diyos ng buhay mo. Napasok ka sa positional holiness. Praise the Lord. Sabihin natin, praise the Lord. Pero hindi nagtatapos yun. You need to work out that holiness day after day. You need to apply that practical holiness in your life, learning to choose what is right and what is wrong. Deciding to choose what is right and above over sins in our life. Amen. Say amen. And then, pupunta tayo sa progressive holiness. Alam nyo kasi pag nandito na tayo sa progressive holiness, madali na sa atin ang mamili eh. Lifestyle na kasi natin to eh. Sabihin natin, lifestyle. Holiness will become our lifestyle. That is progressive holiness. And then pupunta tayo doon one day. Sabihin sa katabi mo, one day. Perfected holiness together with our triumph God, our Almighty God, the Father, our Lord and Savior Jesus Christ, and our sovereign Holy Spirit. Amen. Step 1 pa lang, huwag kang magkakamali, kapatid. Amen. You need to have that progressive holiness day after day after day after day. Dahil ang buhay mo, Diyos ang may hawak. Huwag na huwag kang mamamatay nang nasa state of sin ka. Are you with me? Dahil kahit ilang beses kang tumanggap kay Kristo, kung naabutan ka ng kamatayan sa kasalanan, impyerno. That's why you need to guard your hearts. That is why you need to guard yourself. Say no to sin and yes to God. Dapat mandiri tayo sa kasalanan. Dapat, Amen. Guard yourself. Guard your heart. Amen. And dahil mahal ko kayo, mahal tayo ng Diyos, we need to guard each other. Pag nakikita mo ang kapatiran mo nagkakasala, kalabitin mo naman. Rebuke kung kailangan. Amen. Pray. Amen. Kausapin, panalangin, mahalin. Amen. Hawakan mo yung katabi mo. Sabihin mo, I love you with the love of the Lord. Amen. I love you with the love of the Lord. Amen. Christ the rock. Walang maiiwan. Mag-rapture man anytime. Dapat lahat kayo. Makikita ko doon. Amen? Dapat lahat tayo nandun. Amen? Bit ang ating mga mahal sa buhay. Kapamilya, kamag-anak, kapitbahay. Amen? For the glory of God, our Almighty God. Tayong lahat ay magsitayo.